Kung may isang bagay na siguradong makikita sa bawat buhay at sa bawat bahay ng mga Pilipino, eto yun, ang Good Morning Towel. Alam mo ba, hindi lang siya basta towel. Merong history behind this. May business at may kultura sa likod nito. Ang Good Morning Towel ay ginawa sa China noong 1950s. Simple lang naman yung idea. Isang mura at matibay na towel na pwedeng gamitin ng kahit na sino at sa kahit na ano. Nang pumasok siya sa Pilipinas, mabilis siyang tinanggap ng masa. Kasi swak to sa lifestyle natin eh. Pawisin, humid yung klima. Lahat ng bagay gusto natin practical tsaka sulit. Makikita mo to sa balikat ng tatay mo, balikat ng construction worker, jeepney driver, lolo sa bukid, nanay sa kusina, lahat gumagamit niya. Actually, baka nga pati ikaw eh. Kaya naging pambansang pamunas siya. Pang-alis siya ng pawis ng tatay mo sa trabaho, pangpunas ng nanay sa kusina, pampatong ni lolo sa balikat niya habang naglalakad sa init, lahat ng henerasyon may memorya ng Good Morning Towel. But here's the interesting part. Sa business side nito, it was a genius product actually. Bakit? Number 1, mura siyang gawin. Pangalawa, laging may demand. Pangatlo, consumable. Kasi actually nauupod to, nabubutas, kaya bibili ka ulit. Hindi siya flashy eh, pero pangmasa siya. Kaya steady yung income niya. Ang tawag sa mga ganitong produkto ay evergreen products. Simple, timeless, at hindi nawawala sa market. Para siyang rice, para siyang sardinas o sabon, hindi mo kailangan na laging i-reinvent. Kailangan lang na useful to at abot kaya to. Actually, hanggang ngayon, may mga nagbebenta pa rin ng Good Morning Towel. Actually, hindi lang siya regular towel eh. Isa tong kwento ng simpleng produkto na naging icon ng Pinoy culture. At ang patunay na sa negosyo, minsan ang simple at pang-araw-araw ang tunay na big time. Good morning! Di na lang yan greetings. Isa siyang brand na naging parte ng buhay ng Pilipino. Ikaw, gumamit ka rin ba ng Good Morning Towel noon at saan mo to ginamit? Comment mo naman sa comment section.